Kosa, lalaya ka na pala ngayon na, Kosa. Ay, oo Kosa. Malaya na ako sa araw na ito. Ay, sa wakas, naibuno ko rin ang 20 years na paghihirap. Kosa, sa paglaya mo, yung mga napagkasundoan natin, kailangan mong sundin, Kosa. Oo naman Kosa, huwag kang mag-alala. Alam mo na ang siyang magiging kapalit kapag hindi ka sumunod sa napagkasundoan nating, Kosa. Premil, kilala mo ako. Naging magkasanggang dikit tayo dito sa loob. Hanggang sa labas, itatanim ko sa utak ko ang mga napagkasundoan natin. Mabuti naman kung ganon. O Kosa, bumukas na ang pintuang bakal para sa'yo. Arnulfo Dorote! Sir! Malaya ka na. Bitbitin mo na lahat ng gamit mo. At ayoko nang makikita pa ang pagmumukha mo rito, ha? Opo, sir. Isipin mo na lang, dito ka na tumanda sa kulungan. Sige na, at umuwi ka na sa pamilya mo. Hop, teka sandali lang. Bakit po? Binabalaan kita na kung sakali mang babalik ka pa rito, dito ka na mamamatay. Si sir talaga. Huwag po kayong mag-alala. Ayoko na rito sa kulungan na to. Mabuti naman kung ganoon. Siguro naman ngayon, naiintindihan mo na ang kulungan, ito ang tinatawag na impyerno sa ibabaw ng kalupaan. Tama ba ako ron, Premil? Opo naman, sir. Kaya kung sakaling ako'y makakalaya, hindi na rin ako babalik dito. Oo, huwag ka na rin babalik dito at huwag na huwag ka nang titikim pa ng tao. Hello mga ginigiliw kong tagapakinig. Bago natin simulan ang kwento, nais ko po kayong muling paalalahanan. Ako po ang inyong commander. Pinalitan ko lang po ang aking pangalan bilang Healer Horror Stories. At ito lang po ang nag-iisa kong YouTube channel at wala nang iba. Sana po tayo ay nagkakaintindihan. Tara at dumako na tayo sa kwento. 2 dekada, ganyan binuno ni Arnulfo Dorote ang pagkakakulong. Aminado naman siya sa kanyang sarili na siya ang pumatay sa naging kainuman niya noon sa kapistahan ng kanilang baryo. At bago siya makulong, meron siyang naiwang anak na si Bobby. Kapapanganak pa lang noon ni Bobby kaya't hindi pa siya kilala. Sa pag-uwi ni Arnulfo sa kanila, wala na pala ang asawa nito. Kaya pala halos 5 taon nang hindi nakakadalaw sa kanya. At sa unang pagkakataon, na-meet ni Arnulfo ang anak niyang si Bobby. Tapo! Tapo! Sino ho kayo? Teka, ikaw ang sino? Bahay ko ito. Ho? Paano niyo ho ito naging bahay? Bahay po namin to ng nasirang Inay Alicia. Ano? Teka, ikaw na ba si Bobby? Oo. Sino ho kayo? Bobby! Anak! Ako ito ang iyong itay! Ha? Tay Arnulfo? Anak, ako nga ito. Itay! Nakalaya na pala kayo. Pasensya na po kayo. Hindi ko kayo makuha dalawin eh. Ang dami kasing problema rito tsaka siya nga pala tay. Meron na rin akong pamilya eh. Ano? Anak,
20 anyos ka pa lang. Meron ka ng pamilya. Opo, Itay. Katunayan, dito nga po nakatira yung mag-ina ko. Ganun ba? Ang nanay mo nasaan? Kinalulungkot ko po, Itay, pero wala na po si inay. Ano? Opo. Patawad po. Nagyakapan silang magtatay. Kapansin-pansin din noon kay Tandang Arnulfo na hindi niya matanggap ang pagkawala ng asawang si Alicia. Tay, pasensya na ho kayo. Marami nang nagbago nang wala kayo. At mas lalo ko pong hinihingi ng tawad yung hindi ko man lang pagdalaw sa inyo. Kasi kailan lang ding sinabi sa akin ng inay. Nung bago siya mawala. Sabi niya, hindi raw talagang totoong namatay kayo. At ang totoo, nasa kulungan daw kayo. Alam niyo bang, marami nagtangka kay inay nung panahong nasa kulungan kayo. Anong ibig mong sabihin, Bobby? Tay, kahit na may edad na si inay, marami pa rin nahuhumaling sa kanya. Sinasabi ko na nga ba? Baka naman dumating din ang pagkakataon na niloko ako ng nanay mo. Hindi naman ho siguro, Tay. Ano bang kinamatay ni Alicia? Sakit po. Oh, saan siya nilibing? Pwede bang isama mo ko sa sementeryo? Mamayang hapon na lang, Tay. Kapag dumating yung asawa ko. Nasan ba asawa mo? Bakit ba hindi mo pinapakilala sa akin? Nasa trabaho po. Anong trabaho niya? Labandera po. Labandera? Ikaw anong ginagawa mo? Paupo-upo? Di naman ho, Tay. Ako naman po nag-aalaga ng anak namin. Ganun ba? O sige. Pagsapit ng hapon, dumating ang asawa ni Bobby. Nag-bless ito kay Tandang Arnulfo. Siya ba ang asawa mo, anak? Opo, Itay. Aba, maganda. Paano? Pupunta na ba tayo ngayon ng sementeryo? Opo, Itay. Mahal, maiwan ka muna rito. Alagaan mo muna anak natin. Sasamahan ko lang si Itay. Pagpunta nila sa sementeryo, napansin noon ni Bobby na tila ba balisa ang kanyang ama. Palinga-linga ito kahit na wala namang tao. Tay, bakit po? Bakit palinga-linga kayo? Kanina pa kayo bakit ho ba? Wala. Ito na ba ang puntod ni Alicia? Bakit hindi mo man lang pinalagyan? Kahit na sulat man lang. Hindi mo na nga mapalagyan ng lapid Tay, wala ho akong sapat na pera para paggawa ng lapida si inay. Ganun ba? Doon ka muna. Meron lang akong ibubulong sa inay mo. Sige po. Paglayo ni Bobby, narinig niya yung sinasabi ng tatay niya. At meron pa itong halong pag-iyak. Alicia, kaya pala hindi mo na ako dinadalaw. Wala ka na pala. Patawarin mo ako, aking mahal. Matagal akong nasa loob ng piitan. Pero eto na ako ngayon. Kung nabubuhay ka pa, Alicia, itutuloy natin yung mga pangarap natin noon. Patawarin mo ako, mahal ko. Ngayong si Bobby na lang ang natitira sa akin at ang apo ko at ang asawa niya. Ipinapangako ko sa'yo, hindi ko sila pababayaan. Ano yun? Itay? Bakit po? Anong meron? Wala. Alicia? Alis na kami ni Bobby. Dadalawin kita sa mga susunod na araw.
Dadalhan kita ng bulaklak at ng paborito mong pagkain, Alicia. Itay, tara na po. Oo, nariyan na. Pagsapit ng dilim, inayos na ni Tandang Arnulfo yung magiging kwarto niya. Bagamat malinis na yon dahil nilinis na ng asawa ni Bobby, dinoble pa ito ng paglilinis ng matanda. Binuksan nito ang bintana at sumilip sa madilim na kapaligiran. Ganito pa rin dito. Wala pa ring pagbabago. Huwag mong kakalimutan ang napag-usapan natin. Ha? Sino yan? Premil? Nasaan ka? Nasaan ka, Premil? Akala ko nasa kulungan ka. Tay, sino ang kausap nyo? Si Premil. Dito lang ako sa tabi-tabi. Hindi ka makakatakas sa pinag-usapan natin. Premil! Hindi ako nakakalimot! Tay, sino bang kausap nyo? Wala namang ibang tao rito, tayo lang. Anak, sige na, matulog ka na. Sige ho, Itay. Kung ano man ang problema, katukin nyo lang po yung katabing dingding. Maririnig ko naman yan, Tay. Sige anak. Mabilis ding nakatulog noon si Tandang Arnulfo. Nagising siya bandang 3:00 ng madaling araw dahil sa tila ba may mahinang tinig na malapit sa tenga niya. Arnulfo, yung pinag-usapan natin. Arnulfo. Premil! Premil! Harapin mo ako! Hindi ako natatakot sa'yo! Sa pagkakataon na yon, muling nagising si Bobby. Pumasok ito sa kwarto ng tatay. Tay! Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Anak, si Premil. Si Premil! Sinong Premil? Bakit parang takot na takot kayo? Kahapon dun sa simenteryo, humangin lang bahagya, may tumunog lang na paniki. Para kayo nabalisa. Linga kayo ng linga, bakit ho ba? Wala anak. Patawarin mo ako. Siguro dala lang to ng tagal ng panahong binuno ko sa kulungan. Sino ba kasi yung Premil na yun, Tay? Si Premil. Yung nakilala ko sa kulungan. Anong oras na ba? 3:00 pa lang po ng madaling araw. Matulog pa po kayo nang makabawi naman kayo. Hindi. Sige na, maglalakad-lakad muna ako. Saan naman ho kayo pupunta? Baka makita kayo dyan nung nakaaway nyo rati. Bigla kayong balikan. Wala na yon. Pinagdusahan ko na yon, anak. Sabihin na natin ganun, Tay. Paano naman yung galit nila? Nakapatay kayo ng tao. Hindi naman basta makakalimutan ng mga taong naargyabiyado nyo yun. Ganun ba? Sige, dito na lang ako sa paligid ng bahay. Napansin ko madam mo Hindi mo yata naasikaso. Tay, madilim pa po. Baka mamaya makasagi kayo dyan ng hindi nyo nakikita. Sige na anak, doon ka na. Hayaan mo munang mag-isa ang tatay. Sige po. Sumikat ang araw. Doon palang lumabas si Tandang Arnulfo. At kagaya ng kanyang sinabi, lilinisin niya ang buong bakuran. Kapansin-pansin namang kasing napakadamo. Habang naglilinis si Tandang Arnulfo, biglang dumating ang kaibigan ni Bobby na si Herwin. Bobby! Pre! Ikaw pala pare. Kaga mo naman. Di ba meron tayong usapan? Linggo ngayon pre, magsisimba tayo. Pare, baka hindi mo na ako makasama pare. Bakit? Usapan yan Ang usapang ngayong linggo,
Magbabawas tayo ng kasalanan, pre. Ikaw na lang. Sa susunod na linggo na lang ako, pare. Pare naman, pagbabawas lang ng kasalanan di mo pa magawa. Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, gumagawa ka ng kasalanan, pre. Linggo na lang ang hinihingi sa'yo ng Diyos, di mo pa mapagbigyan? Eh nako pre, teka, kanina ko pa napansin, sino ba yung matandang nakatalikod dun? Oh, tabas ng tabas dun, baka matabas niya yung mga hindi nakikita ron, pre. Si Itay yun. Sinong Itay? Oy, paring Bobby. Huwag mo nga akong tinatakot. Di ba sabi mo, patay na yung tatay Arnulfo mo? Di pala totoo eh. Yun ang sabi ni inay. Ganon? Saan siya galing? Galing sa Hawaii. Hawaii? Saan yung Hawaii? Sa ibang bansa? Hindi. Galing siya sa kulungan, pre. Ganon ba? Batiin ko nga at baka sabihin ang bastos-bastos ko naman. Magpapakilala lang ako, pre. Sige. Nilapitan niya yung tatay ni Bobby dahil sa ito'y nagtatabas. Nagulat siya nang kalabitin ito ng binata kaya't bumaling si Tandang Arnulfo. Itinulak niya yung binata kasabay nun ang mabilis na paghataw gamit ang panabas. Nako! Bakit po? Ano pong kasalanan ko? Sino ka? Primel? Hindi! Araw na araw! Paano kang nakarating dito? Hindi ba nasa kulungan ka, Primel? Itay! Sandali ho! Si Herwin po yan, kaibigan ko. Herwin? Akala ko si Primel eh. Medyo hawig kasi yung boses tsaka kasing katawan niya. Mga Arnulfo naman. Ba't naman bigla niyo akong tinulak at hinataw? Buti na lang di ako tinamaan. Kung nagkataon wala nang tapat na kaibigan tong anak mong si Bobby. Ganun ba? Pasensya ka na binata. Kala ko kasi ikaw si Primel eh. Sino ba yung Primil na yon? Wala. Si Primil. Kasanggang dikit ni Itay doon sa loob. Pero Itay, palagay ko meron ka pang hindi sinasabi. Parang pakawari ko yung Primil na yon tumatak sa isip mo eh. Tsaka katulad kaninang madaling araw, Primil ka ng Primil. Bakit po ba? Ano bang meron sa tao na yun? Wala anak. Sige na at ipagpapatuloy ko na tong ginagawa ko. Pagsapit ng hapon, naka-istambay lang si Mang Arnulfo sa labas. Nang biglang mapadaan yung kapatid ng pinatay niya noon. Matanda na rin yun, pero mukhang matikas pa rin ang dating. Eksaktong meron itong itak sa tagiliran. Anong ginagawa mo rito? Ha? Nakalabas ka na pala, Arnulfo. Akalain mo yon. Sa tagal ng panahon, hindi ko akalaing sa eksaktong pag-uwi ko dito. Matsatsambahan pala kita, Arnulfo. Greco! Pinagdusahan ko na sa kulungan ng pagpatay sa kapatid mo. Sa palagay mo, Arnulfo, sapat na kabayaran ba yon sa buhay na kinuha mo? Greco, kung ano man ang iniisip mo, wag mo nang ituloy pa. Ayoko nang bumalik pa sa kulungan. Mahirap doon. Napakahirap. Bakit? Sa palagay mo ba, Arnulfo? Gusto kong makita kang nabubuhay? Habang ang kapatid ko matagal nang inuuod sa ilalim ng lupa. Humanda ka sa akin, Arnulfo. Sinisiguro kong ipaghihiganti ko ang kapatid ko. Wag! Wag, Greco! Lumayo ka sa akin! Itay! Sino yan? Huwag kang makikialam dito, Bobby. Mang Greco? Bakit ho? Hindi niyo ba nakitang pinagdusahan ni Itay sa kulungan? Yung pagkapatay niya sa kapatid mo. Iba ang hatol ng korte, ng batas ng tao. Sa batas ko, ako ang hahatol sa kanya. Muntik nang hatawin ni Mang Greco si Manong Arnulfo. Mabuti na lang
may napadaan na mga bantay bayan na kasalukuyang nagpapatrol nung mga oras na yun. Kaya't itinago nito ang itak niya at tuluyan ng nilisan ang lugar. Sino ba yung mga bantay bayan na yon, anak? Hindi ko na sila nakikilala. Mga bagong bantay bayan po yan, itay. Siya nga pala, Mang Arnulfo, bakit parang laki naman ang galit sa'yo ng taong yun? Paano hindi magiging malaki ang galit sa kanya nun? Kapatid nun yung napatay ni itay 20 years ago. Ganun ba? Naku sa pagkakaalam ko, yung mga taong yun talagang mayayabang. Tuwing makikipag-away, itak ng itak ang ginagamit. At yung iba pa ngang mga mas bata pa doon, may mga baril. Naku Mang Arnulfo, mag-iingat ho kayo sa kanila. Armado mga yun. Bakit? Sinong mga kabataan ang sinasabi mo? Sino pa? Di yung mga apo-apo ng mga yun. Di ba, babay? Oo tay. Totoo yun. Tsaka yung mga anak din nila. Utod ng kayabangan, katunayan. Nakaaway na nga namin yun ni pare, di ba pare? Totoo po yun. Pagsapit ng dilim, bumili ng alak si Bobby para makainuman ng ama. At syempre, naroroon pa rin si Herwin. Hoy tay, ikaw ang unang tagay. Tagay po, Mang Arnulfo. Sige. Tay, kaya kita inayang uminom ngayon kasi alam kong meron ka pang hindi sinasabi. Alam kong yung nababanggit mong Premil, tumatak talaga sa isipan mo yan. Bakit sino ba siya tay? Nung una hindi muna nagsalita si Tandang Arnulfo. Nang medyo tinamaan na ito, doon pa lang siya nagsalita patungkol kay Premil. Alam niyo mga bata, yang si Premil, mas matagal na sa akin sa kulungan yon. Matanda na rin ng Premil na yon. Pero alam niyo, hindi siya makalabas-labas dahil triple murder ang kaso niya. At bukod pa roon, pagdating sa kulungan na ba, nangunguna pa sa kaguluhan. Ilang beses na ngang nasaksak din yun hindi mamatay-matay. Bakit naman tayo hindi mamatay-matay si Premil? Sino ba siya? Bulletproof ba yung katawan niya? Teka. Bakit po Mang Arnulfo? May tao ba sa paligid? Wala itay. Wala po. Yang si Premil, kung tutuusin kaya namang lumabas sa kulungan yan kaya lang, ewan ko ba sa kanya kung bakit mas gusto niyang manatili doon. Yang si Premil, aswang yan. Aswang? Totoo ba aswang, Mang Arnulfo? Oo, totoo. Alam mo kapag nagkakaroon ng riot, maraming nagtataka na yung taong nasaksak sa loob, walang makitaan kahit na isang patak ng dugo. At merong isang gabi na yung nasaksak, nakita kong nauna pa roon si Premil kaysa sa mga gwardya. Hinihigop yung dugo nung taong nasaksak. Ano tay? Totoo ba yon? Oo. Pero teka tay, hindi pa rin ako kumbinsido. Ano bang ginawa sa inyo ng Premil na yan? Bobby, anak. Sa ngayon, yun lang ang kaya kong ikwento sa inyo. Hindi ko na kaya pang lumampas doon. Mang Arnulfo, baka naman meron kaming may tutulong. Baka gusto nyong pumunta tayo sa mga albularyo. Para makalimutan mo yung Premil na yan, di ba, pre? Kaya nga naman tay. Hindi na. Hindi ko kailangan ng albularyo. Tama na ito. Ako'y hindi na sanay uminom ha. At iniiwasan ko na rin yan, baka masira na naman ang aking ulo. Sige hoy tay, matulog na po kayo. Silang dalawa na lang ang nagpatuloy sa pag-iinom. Pagpasok nila sa bahay, narinig nilang
yung tatay nila. Para bang may kausap na naman. Primel, hanggang kailan mo ba ako gaganituhan? Primel! Hanggat hindi mo ginagawa ang gusto ko. Yung inuutos ko sa'yo. Siya nga pala, Arnulfo. Naalaman ko, meron ka palang kaaway dyan. Buhay pa sila. Tamang-tama ang pagkakataon. Para mabawasan ang masasama. Patayin mo sila, Arnulfo. Dalhin mo sa address na ibinigay ko sa'yo ang kanilang mga laman. Upang sa ganon, makatikim naman muli ng karne ang mga kalahi ko. Primel! Ayoko! Hindi ako susunod sa'yo! Subukan mo. Alam mo kung anong kaya kong gawin. Sa oras na hindi ka sumunod sa inuutos ko, kaya kong bawiin ang buhay ng kahit sino sa mga kasama mo sa bahay. Hindi! Ayoko! Tay! Tay! Ano ba yan? Pagbukas ng pintuan, mangiyak-ngiyak si Tandang Arnulfo. Kung kanina sa inuman hindi niya inamin ang tunay na dahilan. Sa pagkakataong ito, inamin na niya sa anak niyang si Bobby. Anak! Bakit ho ba, tay? Ano ho bang problema? Anak, si Primel. Papatayin niya kayo, anak. Papatayin niya kayo kapag hindi ako sumunod sa gusto niya. Bakit? May utang na loob ba kay Ron? Marami, anak. Ilang beses niyang sinalba ang buhay ko. Ganun ba? O tapos? Anak, inuutusan niya akong kumitil ng buhay. Kahit isa doon sa mga kaaway ko, anak. Itay, nasa kulungan yung Primel na yon. Huwag kayong magpadala sa takot. At kung kinakailangan lumayo tayo rito, nang hindi na kayo masundan. Anak! Hindi mo naintindihan ang sinasabi mo. Si Primel, aswang siya, anak. Kahit nasa loob siya ng piitan, kaya niyang lumabas pag gusto niya, katulad ngayon. Sigurado ako, nandito siya, anak. Nandito siya! Ano yun? May kumakalmot sa bubong. Primel! Lumayas ka na rito! Tigilan mo na ako, Primel! Hindi kita titigilan. Meron kang utang ng loob sa akin. Kaya kinakailangan sumunod ka sa gusto ko. Pagsapit ng kinabukasan, doon pa lang nawala ang presensya ni Primel sa paligid ng bakuran. O itay, saan na naman ho kayo pupunta? Bakit gumagayak na naman kayo? Bobby, anak. Pupunta lang ako ng ilog. Mag-uumang lang ako ng bubo. Namimiss ko kasing kumain ng isdang ilog eh. Sige ho. Dito ka lang ha. Magsaing ka. Mga 3 oras lang ako doon. Pagbalik ko siguradong may huli na ako. Opo, sige. Habang naglalakad si Tandang Arnulfo papunta sa ilog, wala siyang ibang dadaanan kung hindi yung bahay kung saan nakapatay siya ng tao noong araw. Napahinto siya sa tapat nun. Eto na pala yung bahay. Abandonado na. May tao kaya dyan? Mga kalahating minuto na siyang nakatayo doon nang kanyang maaninag. Sa bukas na bintanang sira, may sumilip doon. Hindi niya makilala nung una dahil medyo madilim. Pero nang ilawit nito yung ulo niya, sa bintana doon palang nakita ng tuluyan ni Tandang Arnulfo kung sino ba yun. Primel, hindi. Hindi. Mabilis siyang nagtatakbo papunta sa ilog. Pagdating doon agad siyang tumalbog sa bandang malalim. Tapos
nag-umang na siya para makahuli ng isda. Kapag nag-uumang siya, mahigit 1 oras at kalahati bago niya muling iahon para masigurong meron na itong huli. Habang siya'y naka-standby sa ilalim ng malamig na punong mangga, nagsabit din siya doon ng duyan, dahilan kung bakit siya nakatulog. Nang magising ang matandang Arnulfo, laking gulat nito dahil nakalutang na yung pinang-umang niya na bubo. Lumulutang iyon sa tubig. Paano nangyari yon? Hindi naman lumulutang ang bubo. Akmang lalapitan ito ni Tandang Arnulfo nang magulat siya dahil may taong lumutang mula sa tubig at hawak-hawak yung pinang-umang na bubo. Ano na, Arnulfo? Premel? Ano na? Hindi ka pa nagbibigay ng alay. Kung alam ko lang, sana ginawa na lang kitang aswang. Para nang sa ganun, may aswang nakasama ako sa kulungan. Premel, pakiusap. Gagawin ko naman ang inuutos mo eh. Siya nga pala. Naikutan ko na ang buong kabahayan ng taong pinatay mo noon. Gusto ko yung isang binatang lasinggero doon. Huwag ka mag-alala. Paiinitin ko ang ulo ng batang yon. Tapos, aantayin ko ang pagkakataon na meron siyang makaaway. Tapos, syempre, makakapatay siya. At nandun ang pagkakataon mo, Arnulfo, upang makabawi sa akin. Total, nakapatay siya at patapon na rin ang buhay niya. Kailangan, ibigay mo na sa akin ang buhay niya. Ganon! Ano ka? Sino ka tahatol ka sa buhay ng mga tao? At matapang ka pang nagsasasagot? Gawin mo ang pinag-uutos ko. Kung ayaw mong unahin ko ang bata sa sinapupunan ng manugang mo. Bakit? Huwag mo sabihing buntis ang... Oo. Ako lang ang nakakaalam. Maging yung nanay at yung tatay, hindi alam na buntis yung babae. Paano mo nasabi yun? Dugo pa lang yun. Pero kahit dugo yun, hindi ko yun palalampasin. Kilala mo ako, Arnulfo. Kahit dugo hinihigop ko, mapunan lang ang uhaw ng aking lalamunan. Ano, Arnulfo? Wag! Pakiusap. Sige. Babalik ako sa mga susunod na araw. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon na ng lakas ng loob si Tandang Arnulfo upang tanungin ng manugang at anak kung tunay bang nagdadalang tao ito. Nagdadalang tao ka ba ha, iha? Nagtinginan ng mag-asawa kasi wala silang ideya. Tay, hindi ho siya buntis. Parang nararamdaman ko eh. Tay, isa pa lang po ang anak namin. Wala pa kaming planong sundan yan, maliit pa. Bakit di kayo magpatingin sa doktor para makasiguro? Kasi alam ko talaga buntis ang asawa mo, anak. Sige ho. Magpapatingin po kami sa doktor. Sa oras din na yon, naramdaman na naman ni Tandang Arnulfo na nariyan sa paligid si Premil. Napansin noon ni Bobby, iba ang pagiging balisa ng ama at parabang medyo nasisiraan ito ng ulo. Sige. Ganun ba? Huwag kang mag-alala, Premil. Lalabas ako. Ibibigay ko na sa'yo ang gusto mo. Tay? Saan kayo pupunta? Bakit naririto ako? Bakit nasa labas ako? Tayo naman eh. Pumasok na ho kayo rito. Papasok na ako dyan. Hindi pala alam ng matandang Arnulfo yung ginawa niya.
Sa pagkakataon na yon, gusto nang ilapit ni Bobby ang ama sa isang albularyo. Pare, ano, sama na kita. Puntahan natin yung albularyo. Magaling yun. O pare, pero inaalala ko pare, dapat sana dalhin na lang natin doon si Itay. Ayoko siyang maiwan dito. Parang ayokong mawala siya sa paningin ko pare. Yun nga ang tama. Dalhin na lang natin doon. So sige, kausapin ko. Alam mo Primel, nung nasa loob tayo, talaga namang natutuwa ako sa iyo at niligtas mo ang buhay ko. Tay, sino bang kausap mo? Wala. Tay, halika, meron tayong pupuntahan. Saan tayo pupunta? Pupunta tayo ron sa albularyo. Albularyo! Ayokong magpa-albularyo! Itay naman, sumama na po kayo. Yun lang ang tanging paraan para tigilan kayo ng nakikita nyo na yan. Ay, wag mo kong kulitin, Bobby. Ayokong magpa-albularyo. Naintindihan mo anak? Okay lang ako. Kaya ko ito. Tay, maniwala ho kayo sa akin. Hindi ho kayo gagaling. Wala naman akong sakit eh. Meron ho kayong sakit. Ay, hindi ayoko. Itay, ano ba gusto niyo mangyari? Kasama namin kayo habang buhay tapos may ganyan? Akala niyo ba hindi kami natatakot sa inyo? Alalahanin niyo, meron akong anak, meron akong asawa at kayo na rin ang nagsabi na buntis ang aking asawa. Tay, kailangan niyong gumaling. Baka dumating yung pagkakataon na baka di nyo na kami makilala. Baka saktan nyo kami. Tay, ayokong mangyari yun. Makinig po kayo sa akin maigi. Kung aswang ang gugulo sa inyo, albularyo lang ang katapat niyan. Ganun ba? O sige na nga at magbibihis lang ako. Saan ba yan? Sabi ni paring Herwin, doon daw po yun sa kabilang baryo. Sige. Pagdating doon, sa unang kita pa lang ng matandang albularyo kay Mang Arnulfo, natakot na yung matandang albularyo at sinabing, Diyos ko po! Diyos ko! Mahirap ang katayuan mo! Bakit Manang? Ano bang problema? Ang tatay mo, nakasangla ang kanyang kaluluwa. Kaluluwa? Nakasangla? Teka, hindi ko kayo maintindihan. Ano pong ibig niyong sabihin? Manang, tapatin mo nga ako. Magtapat ka rin. Sabihin mo ang totoo. Nung ika'y nasa kulungan, meron kang binabasang hindi mo naintindihan at ito'y nakasalin sa wikang Latin. Tay, totoo ba yun? Saan nyo naman nakuha yung mga salitang yun? Hindi. Hindi ko naintindihan ang sinasabi ko roon pero yun pala ang ibig sabihin noon. Pinaliwanag ni Tandang Arnulfo. Nasa loob daw ng ilang taong nakasama niya si Premil. Merong pinapabasa ito sa kanya. Ayon daw kay Premil, ito raw ay makapangyarihang dasal. Sa pagkakaintindi naman noon ni Manong Arnulfo, yung dasal na yon sa wikang Tagalog daw ay paghingi ng kapatawaran. At syempre, hindi lang yon. Marami pa raw ibig sabihin yon. Ngayon lang din naintindihan ni Tandang Arnulfo na kaya pala nagpapakita sa kanya si Premil kahit na hindi nakikita ng mata ng ibang tao dahil nakapasok na raw ito sa kanyang katawan. Ganun ba? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Kaya naman pala minsan tay. Hindi lang minsan yun. Madalas yun. Nagsasalita kayo. Sabi nyo may sumasagot sa inyo si Premil. Kaya pala hindi namin nakikita kasi nakakapasok pala siya sa katawan nyo at nakasanla na ang... Yun na nga. Manang, wala na bang paraan para matanggal yan sa katawan ni Itay? Meron.
Meron pang paraan. Ano ho yun? Lagi kang magsisimba. Manang albularya. Baka naman pagpasok ko ng simbahan at mahagisan ako ng holy water ay ako'y masunog. Hindi. Hindi mangyayari yon. Dahil ang pumapasok sa katawan mo ay hindi naman demonyo. Isa lang din siyang aswang. Tao pa rin niyang kahit papaano. Meron nga lang siyang kaalaman pagdating sa lihim na karunungan. Kaya't napapasok niya ang katawan mo. Dahil binuksan mo ang pintuan papasok. Pintuan? Oo. Yung pagdarasal mo. Yon ang ginawa niyang paraan para mapasok niya ang katawan mo. Hindi. Hindi. Sapat na ba ang simbahan para matanggal ang ginawa sa akin ng taong yon? Mangumpisal ka kay Father. Humingi ka sa kanya ng advice. Kung ano pa bang dapat mong gawin. Ako, yun lang ang kaya kong itulong sa'yo. Teka, sandali lang manang, parang ang labo yata. Kaya nga po kami lumapit sa inyo. Kasi alam naming kayo lang ang makakatulong. At kaya niyong tanggalin yan tapos itutulak niyo sa simbahan? Parang useless din po yata yung pagiging albularya ninyo. Hoy binata. Di naman lahat ng albularyo ay kayang gamutin ang sakit ng tao. Alam mo, konforme yan sa lakas ng albularyo. Yun lang ang may papayo ko. Sige na. Wag na kayong magbayad, hindi ako tumatanggap ng bayad. Sige ho. Salamat ho. Pag-uwi sa kanilang bahay, akala noon ni Bobby na natutulog na ang tatay niya. Pumunta ka pa talaga ng albularyo. Para ano? Para magpatulong? Arnulfo, wala nang sino mang makakatulong sa'yo. Premil, niloko mo ako. Kaya pala niligtas mo ako sa kamay ng mga kapwa natin preso. Kasi may plano kang kunin ako. At nagpauto ka naman. Kaya madali kitang napapasok. Dahil sa binuksan mong pintuan. Nang dahil dyan, Arnulfo, susunod ka sa utos ko. Dahil anumang oras, kaya kong kitilin ang buhay mo. Ikaw at ako'y iisa. Nasa loob ako ng katawan mo, Arnulfo. Napakadaya mo. Napakadaya mo. Ngayon, subukan mong pumunta ng simbahan. Akala mo siguro, hindi ko alam. Tay? Anak, lumayo ka sa akin. Tay, bakit ho? Nandito siya sa loob ng ulo ko. Nagsasalita siya. Naririnig ko siya. Isusunod ko ang anak mong yan kapag hindi ka sumunod sa gusto ko. Siya nga pala, nagawa ko na rin ang gusto ko. Araw-araw magiging mainit ang ulo ng binatang sinasabi ko sa'yo. At hindi magtatagal, nagkakaroon siya ng kaaway. At yung magiging kaaway niya papatayin niya. Nandun ang pagkakataon mo, Arnulfo, para ibigay mo sa akin ang buhay ng isang yun. Hindi, ayokong pumatay ng tao. Ayoko na. Mamili ka. Mahal mo sa buhay o yung taong hindi mo namang kaano-ano? Ang isipin mo na lang, Arnulfo, yung taong papatayin mo'y patapon na rin ang buhay. Kaya maging praktikal ka. Pagkatapos naman noon, hindi na muling pumasok si Premil sa kanyang utak. Kaya't kinabukasan, naisipan noon ni Tandang Arnulfo na pumunta sa kulungan. Tay, sino ba dyan yung Premil? Apat yung nasa harapan natin eh. Sino ba dyan? Ako! Ikaw? Ikaw pala si Premil. Hoy Premil, tigil-tigilan mo yung tatay ko. Bakit? Hindi mo ba alam na yung tatay mo'y sakin na? Premil, tao ka lang din.
Kapag ako nakagawa ng paraan at nakapasok ako dyan, una kitang papatayin. Ganun ba? Eh kung gusto mo, bugbugin mo yung gwardya sa tabi mo. Kunin mo yung baril. Putukan mo. Para makasama kita rito. At nang sa ganon, magkaalaman na tayo kung kaya mo bang gawin ang sinasabi mo. Dahil pag hindi, tatay mo ang kapalit. Premel, nakikiusap ako sa'yo. Tigilan mo na ako. Buhay na buhay pa ako eh. Pero para mo na akong pinapatay, Premel. Hindi mo ako pwedeng utosan. Ako lang ang pwedeng mag-utos sa'yo. Ngayon, ito ang tandaan mo. Mamayang gabi, yung binatang sinasabi ko sa'yo, makakapatay din siya ng tao. Pumasok ka sa bahay na yun. Patayin mo rin siya. At nang sa ganun, mapalabas na ang pumatay sa kanya yung iba niyang mga kasama sa inuman. Matapos noon ay tinalikuran sila ni Premil. Halika na anak. Yung pala yung Premil na yun. Napakapangit ng itsura niya. Talagang pangit yan. Halika na. Pag-uwi sa bahay, ang sabi noon ni Bobby, wag na wag lalabas ng bahay ang tatay niya. Kasi nga sa gabing iyon itinakda ni Premil ang pagpatay sa taong makakapatay din. Di kayo lalabas tayo. Dito lang ho kayo. Oo anak. Dito lang ako. Minam naman kung ganun. Pagsapit ng alas 11, nakatulog noon si Bobby. Nagising na lang siya dahil yung tatay niya nagsusumigaw. Tinatadyakan yung pintuan kasi hindi ito makalabas. Kaya naman pala hindi makalabas dahil inilak ni Bobby sa labas ng pintuan kaya't hindi makalabas yung tatay niya. Tay, bakit ba? Andiyan ako! Andiyan ako! Papatayin kita! Papatayin kita! Naku, anong nangyayari sa kanya? Sa kabutihang palad, dahil sa tibay ng pintuan na gawa sa puno ng nara. At syempre, yung pader ay gawa sa hollow blocks. Hindi basta nakalabas si Tandang Arnulfo. Kaya't kinabukasan, nabalitaan na lang nila na yung binatang tinutumbok ni Premil nakapatay ng kainuman. Pero ang binatang yon ay hindi na matagpuan. Nagtago na raw kasi ito at kung saan-saan nagpunta upang hindi mahuli ng alagad ng batas. Pre! Oh pare, agam naman. Nabaltaan ba? Hindi, ano yun? Naku! Yung anak nung napatay noon ni Mang Arnulfo. Nakapatay daw kagabi. Sino dun? Si Arnold yata yun eh. Oh? Paano nangyari? Alam mo namang mayayabang ang mga yun eh, di ba? Mainit ang ulo, kaya yun. Akalain ba namang saksakin ba naman ng 4 na beses sa tiyan, isa sa leeg, isa sa muka, isa sa ulo, yung kainuman. Ha? Tungkol daw saan yung pinag-awayan? Dahil lang daw sa pulutan. Isipin mo pre, yun daw kainuman na pinagsasaksak ni Arnold, malakas daw mamulutan. Wala namang ambag. O ganon? Oo sinita na raw yun isang beses. Hindi raw nakinig. Kaya yung pangalawa, di na po na ng panaksak. Bulagta walang buhay. Nasaan na yung nakasaksak? Yun ang problema. Nagtago na. Siguradong itatago yun ng lahi niya. Alam mo naman ang mga yun. Konsentidor yung mga yun, di ba? Sigurado yun pre. Teka nga pala, si Mang Arnulfo. Nandun sa loob. Di pa nga bumabangon eh. Gising na ako kanina pa. Mang Arnulfo, nakoy. Huwag ka munang lalabas. Maraming pulis dyan. Baka hulihin ka. Bakit ako hulihin? Siyempre, dati kang nakakulong eh. Baka sa'yo ibintang yung pagpatay dun sa kainuman nila kagabi.
Ha! Nandito lang ako sa bahay. Hindi naman porket ex-con ako ako nang magiging suspect. Basta mainam na rin. Wag na lang po kayong lumabas para mas maganda. Nang di kayo mapahamak, di ba? Sa bagay. Kinausap noon ni Mang Arnulfo ang anak. Tinanong kung anong ginawa niya kagabi. Gulat noon si Mang Arnulfo nang sabihin ni Bobby na pinagtatadyakan at pinagsusuntok yung pintuan tapos yung pader. Ganun ba, anak? Kaya pala puro sugat yung tuhod ko, masakit ang kamay ko, parang nabalian yata ako ng buto sa kamay. Tay, di niyo ba alam yung ginawa niyo? Hindi ko alam, anak. Mabuti na lang pala, sinarado mo yung pinto. Tay, pumunta na ho kayo sa simbahan. Bukas, linggo bukas. Pero may inam ngayon. Magkumpisal po kayo kay Father. May kumpisal ba? Pag ganitong Sabado? Subukan nyo lang po. Para makasigurado rin tayo nang di kayo makasabay sa karamihan ng tao. Sige. Pagpunta naman sa simbahan ni Tandang Arnulfo, walang katao-tao doon. Pero nakabukas ang simbahan. Andito kaya si Father? Father! Anong maipaglilingkod ko sa'yo? Premel? Nandito ako sa ulo mo. Hindi ka lumabas kagabi. Pero di bale. Alam ko naman kung saan nagtago yung binatang nakapatay kagabi. Premel, wag! Parang awa mo na. Sa pagkakataon na yon, nakita na pala siya ng paring nakatalaga sa simbahan. Habang salita ng salita noon si Mang Arnulfo, nagulat na lang siya dahil dumampi sa likod niya yung holy water. Pagtingin niya, naroroon pala si Father. At sa pagkakataon na yon, nawala sa isipan niya si Premil. Tinanong siya ng pare kung anong nangyayari sa kanya. Ang sabi noon ni Mang Arnulfo, ginugulo daw siya ng aswang. Sabi naman sa kanya nung pare, yung aswang na yon ay padala raw ng dyablo upang linlangin yung mga taong mahina ang pananampalataya. Binigyan pa siya nito ng tamang advice at pagkatapos noon, umuwi na siya sa kanila. Uy tay, balita dun sa pinuntahan nyo. Ayun, nabigyan naman ako ng advice ni Father at winisikan niya ako ng holy water. Ganun? Tapos, nagbigay pa nga ng advice na dapat daw ay linggo-linggo magsisimba ako at syempre, hindi ko kakalimutan manalangin araw-araw. Yun naman talaga dapat itay. Ang tao, bago kumain, bago matulog, bago pumunta sa trabaho, kailangan tumatawag sa itaas. Bakit tay? Huwag mo sabihing, oo anak. Matagal ko nang nakalimutan ng Diyos. Kaya naman pala tay mabilis kayo napapasok ng mga yun . Siguro tay, kung ginawa mo yun, di ka mapapasok ni Premil. Ginawa mo nga, kaya lang Latin naman yung binasa mo, di mo naman naintindihan yun. Patawad anak ha. Hanggang dito, nadala ko pa yung okay lang yun tay. Tatay ko po kayo. Kaya, sino pa ba magtutulungan? Tayo-tayo lang din. Saan ba kayo pupunta niyan? Gusto ko sanang magtanim-tanim. Doon ba sa lupaing mana ng nanay mo? Nako, tay, wag mo nang planuhin pang pumunta ron. Bakit? Yung mana doon ni inay, kinamkam na nung kapatid niyang Sakim. Yung bang kapatid niya sa ina? Ano? Hindi pwede yan. Tay, kumalma ka lang. Paano ako kakalma? Para sa atin yan. Sandali, asan ba yung itak ko? Hindi napigilan ni Bobby yung tatay niya. Matapos itong isukbit ang itak, mabilis nagtatakbo ng nakayapak. Nagtataka noon si Bobby.
Sa tanda ng tatay niya, mabilis pa rin itong tumakbo at isa pa, napakalakas ng pangangatawan. Nang marating nito yung lupang inaasahang mana sa kanyang nanay, inabutan niyang may nakatayo doon na bahay. Hoy! Sinong nagpatayo dito ng bahay sa lupa ng aking asawa? Sino? Tama na ho. Bitiwan mo ko, anak. Sino? Maya-maya pa, may lumabas na lalaki at may bitbit ding itak. Kapansin-pansin na malapad ang katawan nun. Tapos, malaki rin ang pangangatawan. Meron itong bigote at balbas. Tapos walang buhok. Sino ka? Anong problema mo, bakit nagsisisigaw ka rito? Pasensya na ho kayo, nagkamali lang ho ang tatay ko. Tahili ka na. Hindi! Hoy, sino kayo? At bakit nagtayo kayo ng bahay sa lupain ng asawa ko? Hindi ko ho kayo kilala ha. Nag-iiskandalo kayo rito. Ginugulo niyo ang tahimik na buhay namin. Isa pang masamang pilantik ng dila mo. Sisiguruhin ko sa iyong mamamatay ka. Ha! Eto na naman tayo eh. Alam mo ayoko nang bumalik sana sa kulungan eh. Pero gugustuhin kong muli. Maagaw ko lang ang lupang ito. Tama na ho. Umuwi na ho tayo. Pasensya na ho kayo, kuya. Iwi mo na yan, tatay mo na yan. Baka tamaan sa akin yan. May araw ka rin. Babalik ako. Antayin ko araw na yun. Sa pagbabalik mo, sisiguruhin kong ikaw ang mamamatay. Naiuwi naman ni Bobby ang tatay niya pero galit na galit pa rin ito. Hindi ako makapapayag. Lupa yun ng nanay mo, anak. Tayo dapat ang makinabang doon. Sino ba yung lalaking yon? Hindi ko rin siya kilala, itay. Pero ang balita ko, yung lupa na para sana kay inay, na kinamkam nung kapatid niya, naibenta na. Baka yung taong inabutan natin doon, yun yung nakabili. Walang kasalanan yung tao. Siyempre dahil titulado, binili niya at tinayuan ng bahay. Ganun ba? Mabuti na lang pala, anak. Nagpaawat ako ano? Kaya nga ho. Kahirap naman kasi ng ganyan na bigla-bigla kayong sumusugod sa lugar. Paano kung natuluyan kayo ron? Laki pa naman ng katawan ng tao. May itak din. Halatang lalaban ng patayan sa inyo yun. Kaya nga buti na lang talaga, anak. Ang hindi alam noon ni Bobby, magmula pa lang doon sa bahay nila nang isukbit ang itak sa tagliran ng kanyang tatay, pumapasok na noon sa isipan niya si Premil. Hanggang doon sa taong pinagwawalaan niya. Mabuti na lang talaga yung taong yun kahit papaano'y marunong magtimpi. Anak, hindi ko nasabi sa iyo Ano ho? Na sumusunod lang ako sa utos ni Premil kanina. Ano? Kala ko ba wala na yun? Hindi basta nawawala yun, anak. Hindi ko nga alam Para bang wala nang katapusan ng pag-uutos sa akin ni Premil. Pero magpasalamat pa rin tayo, itay, kasi yung masamang plano nyo na inuutos sa inyo ng Premil na yun, hindi pa rin natutuloy. Kaya nga, anak. Dahil sa hindi natuloy ang tangkang pagpatay ni Tandang Arnulfo sa umukupa ng lupa, yung manugang nito ang pinuntirya ni Premil kinagabihan. Maging si Bobby, nakita niya yung dalawang aswang. Halika rito! Dito ka! Tumakbo ang asawa niya papunta sa kwarto ng tatay. Kasi doon, mas safe. Tapos, kumalabog ang pintuan at pumasok yung dalawa sa loob. Arnulfo, hindi ba sinabi ko sa iyo na kapag nakakuha ako ng pagkakataon, sisipsipin ko ang dugo ng manugang mo kasama yung bata sa kanyang sinapupunan? Wag po, wag po. Anong wag po? Yan ang gusto ko.
Sa pagkakataon na yon, lumaban si Bobby at si Tandang Arnulfo. Pinagtataga nila yung dalawang aswang na pumasok sa loob. Pero hindi namatay. Lalong-lalo na si Primil. May pagkakataon pa ngang hindi tumatama yung taga sa kanila kahit alam na ng magtatay na masasapol ang katawan. Para ba silang hangin na hindi nasasalat? Ano na? Ha? Ano na? Hindi kayo mga tao. Hindi tao tong mga to, Itay. Mabuti naman at nalaman mong hindi kami basta mga tao. Sino ka? Sino ka? Hindi talaga kami mga tao. Dahil kami. Huwag mong sabihin. May nararamdaman akong kakaiba sa paligid. Anong sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Wala kaming ibang kasama rito. Si Tandang Arnulfo nung oras na yon hindi nagsasalita. Naninigas ang matanda na parabang estatwa. Maya-maya pa, umalis noon yung dalawang aswang. Narinig na lang nila Bobby na parabang meron itong kaaway sa labas ng bahay. Tay, ayos ka lang. Ano nangyari? Anong nangyari? Tay, lumabas na yung dalawa. Para silang may kaaway sa labas. Sinilip ito ng dalawa at doon namukaan ni Bobby yung matandang babaeng albularya. Kinokompronta si Primil at ang kasama nito. Bukod pa rito, meron ding kasama pang isang lalaki yung albularya. At anong karapatan niyong pakialaman kami? May karapatan kami. Tao ang ginugulo niyo. Sila ang sinasabi ko sa'yo, Kanole. Ganun ba? Kung ganun, napadaan lang ako rito. Hindi ko rin naman sasayangin ang oras na ito. Kaya't, pasensya na lang tayo. Primil, sino ito? May atraso ka ba dito? Wala akong atraso dyan. Nagtatakbo sa dilim si Primil. Nawala ito tapos ang matandang Arnulfo para bang biglang sinapian. Yung isang aswang na naiwan, inasbaran ni Kanole. Yung matandang albularya naman, gumamit ito ng pamako na kaalaman. Kaya't nang bumulagta ang isang aswang, hindi siya basta makatayo. Nakadipa ito na parabang nakapako sa lupa. Mga pakilabero! Talagang ganon. Hindi naman din kayo nakikisama ng maayos. Kaya pala tahimik noon si Mang Arnulfo. Unti-unti pa lang kumukulubot ang balat nito. Kahit matanda na siya, mas lalo pang kumukulubot. At hindi lang yon, tinutubuan siya ng pangil. Maya-maya pa tumubo na rin ang mga kulay itim nitong balahibo. Tay, anong nangyayari sa inyo? Nandito siya. Lumayo ka na kung ayaw mong madamay. Primil, sinaniban mo ang Itay. Dahil kami ay iisa. Naging aswang ang tatay ni Bobby sa harap niya mismo. Dahil sa hindi na rin mapigil ng tandang Arnulfo ang sarili. Una niyang hinataw ng matulis niyang kuko ang anak niyang si Bobby. Mabuti na lang mabilis itong nakatakbo papasok sa kwarto at sinicure ang mag-ina niya. Lumabas ang matandang Arnulfo na merong sape at hinarap yung albularya. Albularya, ngayon kahit patayin mo ang katawang ito ayos lang. Hoy matanda ka, nakikita mo ang kasama mo? Hindi na siya makabangon
At sisiguruhin ko sa iyong unti-unti na siyang lalamunin ng lupa. Wala akong pakialam. Patayin mo ang katawang ito nang mamatay na si Arnulfo. Total, isa ko lang naman siyang tagasunod pero ayaw sumunod. Huwag kang kumpiyansa. Kaya kitang patayin kahit nasang ka man ngayon. Nasaan ka? Sino yon? Nasaan yung kasama mong nakasandong puti? Andito sa likod mo. Pagtingin niya sa likod, laking gulat niya dahil agad siyang dinibdiban. Ramdam niya noon yung kamay ng kalaban niya'y para bang nakapasok sa loob ng kanyang dibdib. Maniwala kayo o hindi, sa paghugot ng kamay ni Canole sa dibdib ng matandang Arnulfo kasabay noon ang paglabas ng kulay itim na usok. Iyon na pala yung tinatawag na isang presensya ng aswang na si Premil. Kasabay din noon ang pagbulagta ng matanda sa lupa. Agad itong ibinangon ng albularya at ipinasok sa loob, habang yung isang aswang na hindi makabangon sa lupa, tinapakan ni Canole ang dibdib. Pakailamero! Aba natural, may pakialam ako. Tunay na tao'y ginagambala nyo. Nagdusa na nga ng 2 dekada yung tao sa kulungan. Gusto nyo pang utos-utusan para pumatay? Kapag nakawala ako rito, nasisiguro ko sa yung ang buong pamilya nila'y hindi ka na makakawala dyan. Kakainin ka na ng lupa. Darating na ang mangangain ng aswang. Hindi! Wag! Huwag mo tong gawin sa akin! Sa mga hindi nakakalam, meron pong nilalang na kumakain ng katawan ng aswang kahit ito'y nabubuhay. Kayang tawagin yon ni Canole sa pamamagitan ng pagsasalita nito sa wikang Latin. Nang dumating nga iyon, takot na takot yung aswang na hindi makabangon sa lupa. Kaya't unti-unti itong nawala, na kung iisipin ay parabang kinain siya ng lupa. O ano, kailangan pa ba ako dyan? Hindi na, Canole. Kayang-kaya ko na ito. Mabuti naman kung ganoon. Magpapaalam na ako. Sinabi ng matandang albularya na kayang-kaya niya na ito. Pero sa pagkakataon na yon, tila ba nagkamali siya. Manang, ano na ho mangyayari? Bakit ho pinaalis niyo yung sino ba yun? Yon si Canole. Humingi ako ng tulong sa kanya kasi alam kong hindi biro ang usapin. Patungkol rito sa iyong ama. Di ba nga? Dinala niyo siya sa akin? Oho. Mabuti na lang talaga dahil nandito lang din sa probinsyang ito si Canole. Siyang tawag ko lang sa kanya. Hindi ako nabigo. Kaya lang ipagpaumanhin niyo. Di agad siya dumating kasi marami siyang tinutulungan. Ayos lang po yun. Habang nag-uusap si Bobby at ang albularya, yung tatay niyang kaninang walang malay, nakadilat na pala ito. Tapos ang mga matay nababalot ng kulay itim. Unti-unti rin itong tinubuan ng balahibo at naging aswang sa harap nila. Binalibag nito ang anak na si Bobby. Ganon din ng albularya kaya't pareha silang napunta sa labas. Nang dahil sa pangyayaring ingay sa loob ng bahay, nagising yung anak nila. Nag-uumiyak yung bata at hindi mapigilan ng nanay. Akmang papasok yon sa loob nang biglang bumukas ang pintuan sa likod at pumasok si Canole. Akala ko patay ka na. Akin ang katawang ito. Mapapatay mo lang ako pag pinatay mo rin siya. Ano, Kuto? Hindi mo ako mauto. At kahit patayin kita, doon sa kulungan, hindi mo mapapatay ang katawan niyan.
Saktan mo ko! Saktan mo ko! Dinaya mo ko. Dinukot mo ang presensya ko sa katawan ng matandang ito. Pues, hindi lang ganun ang gagawin ko. Nilatigo siya ni Canole. Tinatamaan man ang katawan ni matandang Arnulfo pero hindi ito nasasaktan. Dahil lang nasasaktan ang nakakulong na si Primil. Ilang beses itong bumulagta. Sa pagkakataon na yon, nakapasok na rin si Bobby at ang albularya. Hawak-hawak ni Canole ang kanyang latigo. Pagulong-gulong sa lupa ang katawan ng matandang Arnulfo. Ano? Hindi ka pa susuko? Hindi! Ganon ah. Ituturing kitang isang elementong nakasapi lang sa katawan ng tao na kaya kong pugutan ng ulo sa pamamagitan ng aking espadang hangin. Ganon? Wag! Anong wag? Hindi ka madala sa pakikiusap? Pues, pasensyaan tayo. Ginawa ni Canole ang kanyang sinasabi. Sinaksak niya ang dibdib ng matandang Arnulfo ng isang sandatang hindi nakikita ng normal na mata ng tao. Kasabay noon ang pagkawala ng wisyo ng matandang Arnulfo. Kumuha ka ng tubig. Dalian mo, Manang. Saglit lang. Isang tabong tubig ang ibinuhos sa ulo ng matandang nakalugapay sa lupa. Tapos hinipan siya ni Canole kaya ito nagising. Anong nangyari? Anong nangyari? Ayos na ba ang itay? Magaling na ho ba siya? Hindi na bababalik ang aswang na si Primil? Hindi na siya palagay ko. Tama ba ka ron, Canole? Oo, tama ka. Hindi na babalik yun. Makibalita kayo. Kahit bukas pagsikat ng araw. Mababalitaan nyo na lang. Patay na yung Primil sa kulungan. Naging maayos na ang sitwasyon sa gabing yon. Kinabukasan, nagtungo sila sa kulungan. Natagpuan na lang daw na patay si Primil sa gilid ng preso. Katakataka raw ang kamatayan nito kasi wala namang sumaksak. Walang nang bugbog. Inisip na lang ng marami na baka inatake ito sa puso kaya siya namatay. Lingid sa kaalaman ng marami na si Canole ang may gawa nun. Namatay siya dahil ginamitan siya nito ng kakaibang sandata. Katulad nga ng sinabi ni Canole, ituturing siyang elementong nakasapi sa tao kaya't kaya pa rin siya nitong kitilan ng buhay. Ang kwentong ito galing po kay Bobby at syempre merong koordinasyon sa ating kaibigang si Canole. Sinabi ko sa kanya na ilalapag ko ang kwentong ito kaya't heto na po ngayon inyo pong napapakinggan. Okay, hanggang dito na lang po ang ating kwento at muli ko po kayong binibigyan ng babala na ito lang po ang aking nag-iisang YouTube channel. Commander JH po ito dati. Pinalitan ko po ang pangalan bilang Healer Horror Story at sa ngayon po nakikita ninyo po akong nagbabasa sa inyong harapan. Dati po hindi ako nagpapakita pero kailangan na po magpakita ngayon. Sa mga gusto naman pong kumontak po sa amin, PM lang po kayo sa aking Viber and WhatsApp 0948-52-30887. Yan po ang aking Viber and WhatsApp. Diyan lang po kayo pwedeng makipag-usap upang hindi po kayo maloko ng kung sino man. Okay? Salamat po at sana'y nagustuhan nyo po ang magandang kwento natin sa araw na ito.